So baka malaan taog kuan daghang tagsin. Kuan mata mailis dan taog kuan kining atop. Well, guys, karong kataon dunay report si Scooper Jingbor Fe Abellanosa. Update kini sa gipagayon nga murag groundbreaking kagapong adlaw sa 43 o 45 ano ni mabawan kompleto detalye karong kataon kalabot kini sa mga bagong lawak tunghaan nga ipatukod dinhi sa siyudad sa Iligan pinaagi sa pagpaningkamot na usab ni Congressman Vicente Barfa Belmonte Jr. ang atong kugihan nga representante dinhi sa dakbayan sa Iligan. Dili lamang nga naghatag og pagkagad sa pagproteksyon sa tingog sa mga Iliganon kundi labi na sa mga proyekto ato ni Joyce. Karon ning kamot aron nga makaangkon kita og nini nga matal sa mga proyekto dinhi sa ato nga dakbayan. Dili lang pangkarsada kundi bisan pang edukasyon nga mga proyekto gipaningkamutan ni Congressman Vicente Barfa Belmonte Jr. Ngayon nga pangkarsada, pang-eskwela pa. Og katong nasundan ani attorney wala ni wala. Ha? Wala pa. Paano to Bert ha? Pang-parinte lang. Pang-parinte lang. Pero ay pamilya lang to, pamilya lang. Mas mas gipabilib kog samot ni Congressman Barfa Belmonte kay kagapong adlaw attorney. Tawag siya sa ako kay siya kining report sa nimo. May naka-istorya siya. May naka-istorya ngadto siya nga ang usa sa akong giluwatan nga si Tikbong Badilyes maoy author sa Ipiralo. Unya baluka sa kabuotan ni Congressman Barfa Belmonte Jr. iyang Korean attorney ni Joyce kay matod pa dili man si Tikbong ang author sa Ipiralo pero pagpasar sa Ipiralo si Tikbong mo chairman mo na. Kita ni mo usa ka anis si kining Congressman Barfa Belmonte Jr. attorney ni Joyce. Iyang uga unsay tinod, malay tinod, di ba? Sa pasalamat si attorney Tikbong Badilyes ang ini magpasalamat ngadto kang Congressman Barfa Belmonte kay gipaklaro ni Congressman Belmonte nga dili si Tikbong Badilyes may author sa Ipiralo apan gipaklaro nga siya mo'y chairman nito chairman sa Committee on Energy. Mao bitaw na nga gabago siya sa mga reklamo kani October tungod aning Ipiralo tungod kay isip chairman dako kay sa responsibilidad sa pagpanday sa balaod. Pwede maguniya pagtangon tong mga ubang probisyon. Pwede niyang idugag kani nga mga probisyon. Pwede gina siya kay chairman gud siya. Lagi. Apan ang nahitabo unsay version sa mga power sector. Mao rin nabutang dito. Siya ko'y magda sa maso ba na attorney ni Joyce? Ang panahon sa public hearing. Siya yun. Maso. O sa English pa malit. Unya sa diha nga pag-abot sa hinangat sa 2010 attorney ni Joyce katong ibaligya na unta tong mga hydropower complexes dinhi sa atos Pulos Mindanao nga may usas gikalati din sa Ipiralo si Congressman Vicente Barfa Belmonte in town ang nagkapuliki sa pagpasar og resolusyon. Pasalamat ang taslabaw makagagahom sab kay uyunan sa ubang mga membro sa Kongreso ang nasangpit nga resolusyon hinungdan nga napugnan gihapon ni Congressman Barfa Belmonte Jr. ang pag-privatize aning ato mga hydropower complexes sa attorney Justice Pulos Mindanao bisan pa man nga wa pugni ni kanhi kongresista Tikbong Badilyes ang pagpasar sa makalilisang nga balaod Ipiralo niadtong panahon nga siya mo'y chairman sa Committee on Energy. Sayang kay panahon na attorney Joyce no kay naliman ka dapat siya paganyan ta magpanday sa balaod nga kuan ba kana bang maghatag og proteksyon sa mga konsumantes kuryente labi na dinis dakbayan sa Iligan. Niya wa man hinuon siya magpasar og balaod nga maghatag og proteksyon sa mga konsumantes kuryente wa magid makapulong sa Ipiralo. Modega gitawag Robert mo siya na gidudo sa mga tao. Gidudo sa mga tao dito sa kaparutan. Sige lang kay matod pa nimo dili pang eskwela dili pod pang infrastruktura pang pamilya. Solid pang pamilya. Uy, karon taon Dr. Joyce, tangin niyo may gala ang detalye sa report na dunay natumbahan og poste karon lang yung bago Dr. Joyce. Natumbahan poste sa kani gabok na siguro poste o sa kani pag-aksidente karon gataw-daw ato ni nga may baluan. Tambay lang mo mga gala sa atong update karon taon-taon mahitungod sa groundbreaking di pahigayon kagahapon
diri sa Dakbayan, nianhig yun ang atong chairman, mga higala, sa pagkor, aron sa kining pagpangulo, kining groundbreaking, mga higala. Mabutong si Scoper Jimborfe karuga tawag na Torren Joyce sa iyahang signal kalabot nini og samtang atong gipabot si Scoper Jimborfe atong gipenumduman na Torren Joyce ang ato aga mga lumulupyo kadtong mga mag-18 sa dili pang adlaw sa PDI narehistro na ba mo? Kung pa mo narehistro hala sige parehistro na para sa mga nangarehistro na paliog lang i-check ninyo ang inyong status sa biometrics kay ang kampanya Cruz Comelec no bio no vote O sa Bisaya pa, no viable. Bayubay na rabas na rator ni. Nagkadaghan na di mo nang mga anak no, pero nagdaghan man. Okay, ito na nga nila na Tony Joyce ang report karog buntaga katong wala pa wala pa makahibaw kung saan ang inyong biometrics pag-susi sa lang kayo adna mo sa google.com pagkatapos i-search precinct finder Comelec sundan uban nga may instruction niya i-fill up ang form sa inyong kompleto pangalan o birth date o aron mahibaloan ninyo o sa status sa inyong biometrics kung kompleto na why problema na og mingon incomplete bisan pag signature like kuwang alihog siguro gid mo adto sa Comelec alang sa pagpa-update niya na aron sigurado sa bung makabotar pag-abot sa adlaw sa PDI. O ayaw mo kabalaka o ayaw mo mga higala, ayaw mo og kalimot nga taman lang ni Agosto o Oktubre 31. Oktubre 31st ang katapusan mga higala sa ato ang biometric registration. Para nga malikayan ang mga baho attorney mintras sa layo pang deadline arangkada na dito. Baho sa mga ilok. Bahos ilok, bahos baba, bahos tiil. Una nga kung mabahinom duman na to attorney Diyos nito nagkalabay nga mga Nagkuyapan. Nagkuyapan kasi di makuyapan bahog ilok. Way kaon. Baba. Sa klase lang baho. Ato sa ganyan na turnay agar report karong gabuntagan nagka-standby na gyud si Scoper Jimborfe kalabot sa gipahigayon nga groundbreaking kagapong adlaw alang sa ubay-ubay nga mga lawak tunghaang dinhi sa Dakbayan sa Iligan ang pundo gikan sa pagkor apan maangkonis ato Dakbayan gumikan sa pagpaningkamot sa atong malagaron kugihan nga Congressman Vicente Barf Belmonte Jr. Good morning Iligan. Good morning Iligan. Jimor, diri ka sigari po kay Kwan para klaro. Yes, Bert, nagmala po sa kagapon lawa ang groundbreaking sa kagapon lawa din sa may City High National High School. Then, usa ka 4-story o 20 ka mga classroom nga gidonate gikan sa pagkor. Pinagi sa pagpaningkamot ni Congressman Vart Belmonte. Then, ato paminaw si Congressman Vart Belmonte. Ang middle name niya is L. Iliganon Kantamon Kailangon. Sagihan sa Iligan Medical Center, college, o kanang yung kayo nga makpugani. At kapasanan ni, o ang iyang katikat, si Madam Ted, mawang first lady sa Pagkon. So, our acting mayor, Rudy Marco, Vice Mayor Bona Bragar, of course, ang atong kinakagwapo na division school superintendent sa Tibok Visayas Mindanao, Robert Cortona, at atong patanon pa, no? Acting kayo ng principal Rex Rosco, Committee Chairman na Tanggalin Paglarsot, Dr. Angay, Councilor Angay, Ray Hile, atong District Engineer. Takhan kayo ang talungahan na ihibo implement sa public works. For this year alone, ang nag-fitted out na nasa 205 classrooms. That ang including ang Pagkor. Of course, gathering eternal believers, ang Pagkor family, ang atong
celebrate the feast of our patron saint, Señor San Miguel. Agit from God. Agit from the matuwid na daan of President Benito Aquinos Jr. Especially believers personally, no understand the chairman of patron, a pretty, very historic last row at the Pagpatan again. Sa tinood lang, ibisita ko ang atong chairman early this year, akong daladala yun akong letter, narutang akong kayang superintendent sila katulungahan, ang ayan yun na tukuran sa patro, tuloy katulungahan na akong i-request. Iligan International High School, iligan School of Fisheries of ang pagkatuloy na is school. Ang bibig nyo, pagsulog ko sa kwarto, hindi ko yung kasi siya ba? Pero nagpahinay na kung pag-iligan, ito illegal case ko. Saka na yung naibalhan nga, nagkapon pala ang iyang middle name. Then, yun nga, muhatag ko sa kabilgon sa illegal city. Yun ko, hindi ko muna ako kung hindi ko muhatag ko ha. Nangatala ka ako. Gusto ka ang kasino sa illegal city? Gusto ka yung German? Ang aming tulo! Ino mo na ito! Kaya mo! Kanunin mo na tulo ang city building! Pero namakakbo para nakatuhalan ka o program na is your building. So, Mr. Chairman, on behalf of the people of the Legislative of Religion, our overwhelming gratitude to Pastor. Tuhod sa inyo, tuhod kay Presidente, na tutugangan yun among tulungahan. Really, we are very lucky to have been chosen as one of the beneficiary cities. Hindi ka nang nasyudad na hatagan. Talagang, hindi kami nagkakamali sa pagsubuko sa matuwid na daan ng ating mahal na Pangulo, Noynoy Aquino. Manaman! So, Chairman, Christino Nagyan, Sir, maraming salamat po and more power to your matuwid na daan sa Pilit-Aralan School Building Project. Nagkasalamat o maayong adlaw kanatong tanan. Yes, Bert, motoy kinatibok ang pamahayag ni Congressman Val Pamonte atol sa Grand Prix kagapon daw. Alang sa good morning, inigan sa Abiano sa report. Salamat kayo, pre. Og Onay ginatawag mga higala og res ipsa loquitur. Kasi pasabot ito, attorney. The thing speaks for itself. Pero, di na kailangan i-drawing pa, di na kailangan mamakak na ng mga higala. pero si Congressman Bas Belmonte, marami, ingon siya attorney Jay, sa diya, gipangutana siya, kusog bang kasinod ko si Liga. Ingon siya, namutmut ko na siya dito sa kuhan. Parang lang yun makakuha og kining lawak tungan, talag sa umpun yung naning, Bert, sa una, magka-abot-abot ni, makakita ko ni acting mayor Roderick Marso di sa kasino. Apan sa dihang nahimo na siyang acting mayor, so wala na. nahimo siyang acting mayor, iyang gitan apod dili maayo makita kanunay ang iyang panagway diha sa kasino. This is correct. Kani atong vice mayor sa ay doesn't care kay iyang na kwarta. Ay magbota na iyang ng kwarta gamit sa kasino. May kwartas gobyerno. No, ay may managya kwarta ng gobyerno. Iyang ng personal nga kwarta. Kabalo ang punta nga na kwarta si acting mayor Roderick Marso pero naglingkod sa Bert. Isip acting mayor, iya pong kitanaw nga dili maayo nga makita siya dito permis sa kasino. Og kini attorney kuani sa tawag ani dugang kalabuan kini dinhi sa syudad sa Iligan dili na to bayaran attorney Regis ha sa lapi nga gamiton ni gumikan kay gikan kini sa pundo sa Pagcor unya sa pero karong gabi Bert kung ganahan man mo bisita mga higala ug mutan-aw ni Victor Wood adto mo sa kasino. Mukanta si Victor Wood. Usa sa wa pa po na himukso ba siguro ana. Kanang kanta attorney nga okay na buhi. Yugo na sa usama na. Sa manalungan na convert. Sa manalungan ako nga kanta ni Victor Wood katong Lonely. Lonely. I'm Mr. Lonely.
Murag, Wa pa di ba na may, dili ba si Silsor Hincha nagkanta na? Ate kayo, lonely man. Yung ano ka naman po itaiming o ganta po. So, ano ba kuno sa lasan kuno karon si Silsor Hincha? Dili. Ang nagkantaan na si Victor Wood. Si Victor Wood. Pero ni Silsor Hincha. Saan si Victor Wood? Amerikano ni siya? Anong Wood man? Mura. Kani di ko nang good kay ingon ni Waldo si kuan kuno karon na si Silsor Hincha ni kuan kuno nagpadala tuwa kuno sa kahoyan di ba kahoy imo nang di ba trio di pagkatapos og imo nang potlon imo sugnuro ni bawod firewood pagkatapos lonely pero nagpatagin ana sa tinuod Victor Wood nya mo na nag-adapt karon ni suspended mayor Silsor Hincha at ihan Tigsong mo nang yang kanta dito sa Lapan Lonely I'm Mr. Lonely sabi ko I'm most wanted sila mo si Victor Wood apa si Victor Wood nga kung ano siya to mga senior ni siya ron senior abi ka na kung patay na bird ikaw po advance ra po kay ka abi ko na okay mura man pugag silang Jimar po i-advance ang 20.5 million Attorney, ato sa ipalusot kini nga report karon gabuntaga kay basig malunli po ni kay taud-taud na naka-standby si Scooper Hermie Arcelia. Hermie, go ahead sa report. Good morning, Iliga. Good morning, Iliga. Yes, Bert. Attorney, ako lupisan ko ng alias kita diri sa pagpambalanan mo. And then atong gisundan kung pagka-victim. Isa-usa ka posti, kaganiyagid, alas 5:15 sa kanyang kabuntagon. Ya, just dito sa Pinya. Don Gregorio Street sa Cornel Laya. And diin mitong sa pumbakinig sa posti, tinunggan nga na pumbahan kini sa tax sweeper. Nga diin samtang na-message kini diya sa dalan, kaya sibutang area, nagpumbakinig sa posti og timingan kining sweeper, nagpumbahan kini og light sa sa ulo. Hermie, para kuan na to, mahulagway na to, unsa nga establishmento ang pinakaduol diha sa nitabuan? Yes, Bert. Yeah, at banggit sa Special Plaza. Special Plaza kining Special Appliance Plaza. Special Appliance Plaza. Di ba, kwata, kung gikan ta diri sa may traffic light, Rojas Corner, Quezon, padto man na patubang City Hall. Bulabay ta sa Alemania, unahan gamay, left side muna ang Special Appliance Plaza. At bang anak, katupong dunay dalan, paingon dito sa Palao Market. Yes, but yagan tura. Kanang dunay bikiri sa atbang, di ba? Dunay bikiri sa atbang? Yes, but yagan atbang karang pusti niya mga gipagatumba. Kaya kung nasera niya kagabi pa daw na sangit sang kuno na sa sakinan, dahil wala kini asikakuha. Dahil apat na investigahan kini o kung kaning pusti field, di ba ni o iligan light na kaklaman dito nga itong katulitan di kuhan sa nito makuting pag-investigar. Kay kagabi pa doon yung wire sangit kuno sa katalas. Then karon pag-agi sa usa ka panel kining ACS kaya kumpanya nagdala sa plaza 6507 kaya di nagdala na nagkuhan sa bato sa pangalan nga 62 Brilliantis sa driver sa panel nga mo Brilliantis? Di ba taga-kumilik ka? Atong sigurta po nagkaroon sa atong pag-susunod taga-Orquita. Kapangalan lang. Kapangalan lang. Dayon mayroon nga nasangit kining wire, natumba kining sweeper gid na timing gid nga na igo gid kini sa poste. Inungdan nga na sa mga publiko nga tampalan. Kini nga poste, Hermie, dili pa ni confirm kung konkreto ba ni o kahoy? Ako nakita dito kining concrete nga poste. Mo ba? Ilabit ang i-publicize. Ako nakita dito nga kagbay kay nga kabilya. Dibutang dito. So warag kontani nga investigahan pa ini kay nakita na to dito poste nga like ang kabilya nga gigamit ini. So mo ni hindan nga nagpunta kining poste siguro kung sa kadugayan na. O kay na igo pud sa wire kini nga nagbitay, igo sa panel. Nung nga nakumba si Albert. Kumusta man taon ang kaimtang sa street sweeper karon?
Sa pagkaroon, ala pa din sa emergency, dahil natong na-sir nga i-transfer kini sa sanitary kay medyo grabe kini, kaya nagyan sa ulo. Dahil nakuha na po pangalan niya si Eleanor Ponce Bactaca, 62 anyos, yatagagtig si Mission Bill Taco, barangay si Banga, ang actress nini. So sa pagkaroon, ali apakimuli, ang biktima, i-atindan pa sa atong mananambal, kung atong na-seran nga i-transfer kini sa pribadong hospital o sa Malanan, apan karon nagkontak pa sa og 811 kaya atong madali kining maong biktima atong paman matabang pagi. Sa pagkaroon takong lupisun nagmonitor ko sa ining maong biktima kaya tinala pa sa diri sa publikong Tambalanan. Balita akong dito, diri sa publikong Tambalanan, alang sa Good Morning Iligan, kini si Santigaran ni Henry Astilia reporting. Bitaw ng careful po, no? Mo nang kanibitaw i-Robert, patingala ka. Pag mangihiga siya sa poste, kabantay ka. Ang saman? Musaka iyong sa katiil. Pangilad yung poste, para di sa matubang. Ano man tong endangered species lagi, nga nang hindi dito dapit sa may bangka. O di ko ito, pader to. Pader. Nihawi sa pader? Oo, nga naman to. Hadlok sa matubahan to. Hindi naman nila natin. Mo din ay teknik kayo sa dogi day. Mo din ang isakan yung sa katil. Ang iro, basta mangihid siya sa poste, isakan niya ko sa katil. Bangilan niya ang poste nga di ko sa matumbahan. Lo itong street operator nito kay 9 taon sa pagtuman siyang trabaho, kadlawang dako, pero aksidente gitong to, atuagan. Anyway, naaman na nga to ang chairman sa Pagcor. Basig maabagan to sa PCSO na ito. PCSO to. Ang ining sa Pagcor marag na ba sila programa para sa Napod. Nabay text Robert. Kundi, sama na. si Tikbong ang author sa Ipiralo nga nabantog nga daghang labi money. Ang Ipiralo mao hinungdan nga mitaas ang bayronon sa kurente. Pero nga kung ibaon, din siyang author, ana. Ano yung ni Congressman Belmonte kagahapon na ba? Ang chairman sa Kongreso mga higala, sa diyang gipalusok ang Ipiralo. Butsan to, na bisan pagdili siya mga chairman, ano yan gapon na to siyang basulo na to ni Joyce, kay isip chairman, pwede niya mapugnan. Responsibilidad. Nga naman, isip chairman, pwede niya ma-table, pwede niyang ma-suspend, pwede niyang ma-delay. Ang Ipiralo, kung nakita niya, na kini makadaot sa kinabagang duot sa katawhan sa Pilipinas. Dili lang kayo nga basta dupa, kung dili, siya mo chairman, dapat unta, sige, o muna inyong gusto, mag-public hearing ka, ato tas Mindanao, public hearing sa Iligan, kagaya di Oro, di ba? Ang akong nadunggan, Bert, matod pa sa atong pagigsusi, sa ako ang tagang-matag mga higala nga mga abogado po o mga kaila diya sa power sector. Matod pa nila. Kini si Tikbong, inigpatawag ani sa mga power sector, chapter pa isakyan. Pero sao lagi po niya pagkakyan ang chapter, at tagiya, taga-power sector po. Mauna, ugawas niya na Atty. Diyos, sama po niya pagpugong sa Ipiralo, nga usama siyang gipang limbasugan, pakiglabi, ang iyang parente, makasulod, makabaton og akong posisyon sa MPC. Pod. Bert, og attorney, hatagi pod ninyo og kredito ang 14th SP Council og ang Cruz Administration nga maoy nag-improve sa pag-operate sa Pagcor diri sama sa casino o Galuto outlets nga maoy nakapahimo natong beneficiary sa Pagcor. Sila bayay nag-antos sa atake o kritisismo nila sa kampo ni CGR. Tama, tama po. Give to Cesar what is due to Cesar. Tama. Sa panahon kini ni past administration ni Mayor Lawrence Luis Cruz, sa dihang nakalusot kini, nakasulod kini nga Pagcor Casino sa ato ang dakbayan mga higala. In fact, daghan kayo tong mga naglabi ato Bert nga ipasira. Daghan po kayo itong nagtuo nga ipasira gyud usaman to sa mga gisinggit pod ni suspended Mayor Lawrence Luis suspended Celso Rehimsa nga ipasira. Kaluoy sa Ginoo, nauna pa siya kasira. Sa pagkay sa kasino nga ihang ipasira. Ang atong plan, ano kani ato Bert, nga dili man mo na siya mabasta-basta pasira tungod kay legislative franchise na siya. Lagi. Kung wala siya igong kalapasan sa balaod, kana siya dili na sa basta-basta maling sila. Makadaot na sa katawhan sa Iligan. Mahimong sugarol na kaayo ang mga taga. Hello.
ang dugay na kayo ng Sir Tres diri mo emphasize o tarawa. Wala mang pagpugsa ang dili mo patan attorney nga kinalaman to mo dito, di ba? Oh, emphasize tarawa. Dugay na kayo ang casino diri sa Dakbayan sa Iligan na naparot pagod ang mga dili man naman because dili man manunod diha ang ulang kapasidad. Okay. Ang mga dato man mo posta diha. Kung wa kay kwarta, wa kay sakto nga kwarta nga iposta diha, dili mo pud manunod tarawa. Muna yung usahay. Tagan mo sulod diha sila ni Jigbor. Oo. Mauna nga kinibitaw nga mga unsada katubitaw mga grabe nga opposition kani adto kay bahimo kunong away sa pamilya, ha? Mo kunong away sa pamilya Bert kanang kasino o tarawa na bugi na away got. Dunay mag-away ato ni Regis sa kaning sa mga sugalan mabantayan ako kanang bitong gikan sa sugal kanang tari. Tari kay kaya ipalit og tambal to ano man natari naman oh. Oo. Niya ang ang mabanag asawa ni maglambok ni Guli. Pero pang kasino, wa ko'y nabantayan yan kay siguro na sa imong gibutyag karon kining nga imong ani nga matang sa sugal, mga bigatin man ang mahimo sa pagsulod niya na walay kabos nga mga sa pagsulod niya nga nasbutan nga matang sa pasugalan natin. Ang mga galan nakasulod man ta diha, nakasusi ta niya ang kasino, makita gid ninyo ang mga naa dito, ang katarging na kapasidad na atay mga Chinese nga mga investors ang uban gani gikan pa sa Cagayan, ang gikan po na uban nga gikan sa lain-lain nga mga lugar o sami mo dula diha tungod kina sa kapasidad sa pagdula og kasino. Og atong tak na to Regis 15 minutos na madangat ay kalas 7 sa buntag atong balik-balikan ang report ni Scooper Jingbor Villanosa ang pasumpay gapon attorney sa gipahigan nga groundbreaking kagapong adlaw sa dugang nga mga lawak katungan dinhi sa Dakbayan sa Iligan nga atong maangkon sa pagpaningkamot sa tong kongresista ang pundo gikan dito sa Pagcor. Atong balik-balikan si Scooper Jingbor go ahead. Good morning Iligan. Good morning sa mga tambong kagapon daw sa groundbreaking sa 4th story og 20 ka mga classroom this my city high si acting Mayor Rodi Marso din ato paminahon ang iyang mga mensahe. Nabaw kayo'y nalingkamot na ang sudad sa Iligan, ang Iligan City National High School. Madugagan kayo o classroom na ikaistukirin kita na many years from now, mabuka o ismo kay estudyante ang musulod sa atong isilan, Congressman Bas del Monte, at upatagan sa atong bisita karong hapana na wala ko daw na ang dugo taga-Iligan ang atong honorable chair sa Pagcor chairman Celestino Natian sa pagpagpagan and of course ang atong pilangga na Vice Mayor sa Ciudad Iligan Vice Mayor Providencio Pong Ablagan Jr. Nauman namo sa serbisyo ang chairman sa education niya sa Guliang Palungsod, Dr. Ariel Carino Angay. And of course, ang atong division superintendent in the person of Mr. Randolph Doctora, Patagalato, ang atong DPWH engineer, Peter Huli, atong pagtagan. And of course, ang atong principal sa Iligan City National High School, Mr. Rex Paso, pagpagkanato. And of course, ang atong program specialist na tipid, si June D. Dice, sa pagpagtagan. Ang atong PNP City Director with the person of Colonel Raul Benitez sa pagpagtagan. To all our guests in attendance, hindi na lang nakugalan, kitahan na kayo. Sa atong mga faculty members and to all the students of Iligan City National High School, Viva Miguel San Miguel! Viva Miguel San Miguel! Viva Miguel San Miguel! The city of Iligan is really very fortunate that we have another blessing from God Himself through the national government. CTI will now have
another 4-story building with 20 classrooms to be constructed. That is because of the matuwid na daan of our President, Benigno Simeon Aquino, through PAGCOR, Program for Education. Doon na natay dugang classroom, nagpasabot ka na, kitang mga estudyante na niya dili karon, dili na ta maghuot, mugamay na lang ang estudyante panggabi. Kung mugamay ang estudyante panggabi, natural, pangadlaw na ang atong pag-eskwela kung mahuman kining mga building. This is the best, one of the best, is from him above that our students in Iligan will be given more classrooms, especially that our population has substantially increased. So this afternoon, in behalf of the city government of Iligan, in behalf of the people of Iligan, we would like to thank the President of the Philippines, President Pinoy Aquino atong pagpagan, through PAGCOR, in the person responsible, the chairman of PAGCOR, the chair, Celestino Nagyat atong pagpagan. We would like to thank you for giving this project to Iligan City National High School. Without you, our students, ang atong mga estudyante, dili gayon mahatagan o kaluan diya sa ilang mga classroom. So, Mr. Chairman, thank you very much, and I hope the voice of the city of Iligan will reach to the President. Our thanks to the President at to PAGCOR. May hapon, may Iligan. Diba, Pidyon sa Miguel? Yes, mato yung mensahe ni Mayor Rodi Marzo atol sa groundbreaking kagapon daw. Alang sa good morning, Iligan. Fabiano, sir, reporting. Salamat kay Scoper Jingor Fes imong report pamayag sab ni acting Mayor Rodi Marzo sa maong groundbreaking kagapon atol ni Joyce dugang 20 ka mga lawak katunghan nga mangkon dinha sa Iligan City National High School tungod sa pagpaningkamot ni sa atong kongresista o sa mensahe ni acting Mayor Rodi Marzo dili lang ang atong kongresista mo yang gipasalamatan kundi bisan ang administrasyon sa atong kagamhanang national pinagi ni Presidente Noynoy Aquino nga sumala pa pinagi ni nga programa matuid na daan usa sa mga grasya nga naangkon karon dinhi sa Dagpayan sa Iligan mao kini nga mao nga mga lawak tungod attorney ni Joyce niya ni say acting Mayor Rodi Marzo attorney nga tungod nining maduga nga 20 ka mga lawak tunghan dinha sa Iligan City National High School nagpasabot kini nga muluag ang mga kuan na kibali populasyon sa matag lawak tunghan kay imagine sa usa ka classroom attorney naman siguro karon sa 40 to 50 kabok ka mga estudyante ang nasa sa classroom niya nadugang kag 20 kabok di dako na kini nga ayuda din sa nisgutan nga eskwelahan tungod kay mahimong 40 times sa 20 o 50 times sa 20 ang volume sa mga estudyante nga kuan kini ni ang atong pasulo din sa mapatukod nga dugang mga lawak tungan kunya minus po nato ang kinibitaw nga shifting nila kaya luoy kayo na iban mga estudyante panggabi sila unya ang panggabi nato mga higala magsugod gid sila og alauna sa hapon mga higala og hangtod na dayon sa gabi unya delikado kay pagpauli attorney delikado kay sa unya ang kini po din taong morning shift perting sa yuha kayo alas 6 sa buntag mga higala magsugod ang ilahang klase aron lang makover nila ang ilang tanan nga mga subject sa whole day unta. Normally sa mga higala magsugod na sa alas 8 hangtod alas 5 sa hapon apan abnormal ang atoang mga tulunghaan tungod niini kadako sa population sa atong mga estudyante unya gamay lang ang atoang mga classrooms.
Thank you. Saludo kami kang Pinoy. Salamat usab sa labaw magkagahom unang-una Attorney Joyce o gadi na to kalimtan si Congressman Vicente Barf del Monte Jr. kay natandog ko si Misay kaganina nga naliman ka Attorney Joyce sa ihang nga pag-adto ani sa opisina sa kining pagkor ngadto sa chairman nini. Giminsan ni Congressman Barf del Monte una wala kayo siya natagad attorney pero sa dihang imagine na sa una dili biad lalim lang dili dayon ka matagad attorney. Kung congressman ka nga pagkatapos mo na ka sa usa ka ahensya sa gobyerno dili dayon ka matagad. Congressman ka dili na basta-basta attorney. Ako abogado maging adunay mga panahon nga mga tukos kauluhan niya na ako i-work out nga mga papilis bitaw sa mga ahensya. Pait kayo kanang dili ka matagad. Labi na kay Congressman Barf. Nga congressman siya. Bitaw. Makita niyo mga higala ang iyang kakugi nga wala niya gilantaw iyang kaugalingon gilantaw niya ang kaugmaon sa katawan sa dakbayan sa iligan ang kaugmaon sa mga estudyante nga mga musulod sa mga trunghaan mga higala kini sa dakbayan sa iligan. Kay kung tingali sa uban pa to attorney tingali ngayon as congressman ko niya di kay ko taga-tagaron dire ano mo hello pero wala na buhatan ni Congressman Barf del Monte nag-anto siya bisan sinuganan wala kayo siya matagad apan ning kamot siya tungod og alang sa kaugmaon sa mga kabatanunan dinhi sa dakbayan sa iligan madugagan lang ang lawak tungan iyang giadto sa Torre Diyos ang iyang nasinati nga sa sinuganan wala kayo siya matagad. Private nga mo ato ka sa mga secretaries, department secretaries niya. Maayo mag ikaw rin antuon, ikaw rin ilang pero tinagagahan kayo buhaton ang mga meetings o daghan pa mga dagko nga mga kining mga appointments ang mga department secretaries apan diyan to sa tanan ni Congressman. Aron lang makakuha sa dagko nga proyekto para sa tuwa nga dakbayan mga higala. Muna nga kung ato may namduman na Attorney Joyce ang nakalabay nga kongresista dinis atog syudad. Mura ba og kung atong itandi man lang attorney waras kumingking ang performance kay wa niya mahimo ang kining nga mga paninguhan ni Congressman Vicente Barf del Monte Jr. para dinhi sa dakbayan sa iligan. Dili lalim attorney ang pag-angkon sa mga proyekto para sa katawhang lumulupyo kag gikinahanglan ang pag-adto. Diba kining gidaulan ni Congressman del Monte partihan ning maong mga eskwelahan sa pagkorpan posible nga sa uban usab nga mga opisina Attorney Joyce tingali Department of Agriculture asa pa kadapit ang mga ahensya sa gobyerno nagsama ang kasinatian ni Congressman Del Monte nga sa sinuganan dili na entertain apan wala siya mura tungod alang sa katawhang lumulupyo dinhi sa siyudad sa iligan. Unta attorney kana na matagad na sa iyahang mga kritiko labi na nila ni Padre Jimar o uban pa nga mga aliporis ni Padre Jimar o labi na sab ni wanted Mayor Celso Rehencia. Pasalamatan lang untang kongresista Attorney Joyce kay imbis unta ang lokal nga kagamanan kaniadto maoy mag-una sa paghatod sa mga batakang proyekto dinis ato nga syudad. Apan panahon na rin siya attorney mingaw kayo ang mga proyekto sa katawhang lumulupyo nga gikinahanglan. Apan niya si Congressman Del Monte padayon nga naningkamot. Bangkod karon nadugangan ang mga proyekto para sa katawhan. Aga nakanindot ana mga higala wala gihuna-una ni Congressman Vicente Barf del Monte nga maskin pa si Mayor Celso Rehencia wala muduol kaniya, wala man gani makigsabot kaniya, wala magid mo cooperate kaniya sa iyang naglungkot pa ang suspendido nga mayor, wala mo undang og kugi si Congressman Barf del Monte sa panahon sa suspended the mayor aron sa pagkuha og mga proyekto dagkuan nga mga proyekto para sa tuwang dakbayan. Nindot to sa panahon ni Lawrence Cruz attorney kay ngano si Mayor Lawrence Cruz muban masabkad Congressman Del Monte diba pag ato dito ka nga Presidente Gloria makapagalaruyo kaniadto sila duha uban pero pag abot ni Celso Rehencia wala may mayor magtuyo maglahi po sa diya mas daghan po yung panahon dito sa hikap-hikap siyahan ko marag dili sila pareho gibalhibo Attorney Joyce kay ang gikugihan ni Congressman Del Monte ang pag-adto sa mga ahensya sa gabanan para makakuha og mga proyekto dinis sa dakbayan sa iligan pero katong wanted nga mayor ang gikugihan adto mas bulangan bilang sila pareho bruta muna nila ang mga butang nga gibubuan nimong dako nga panahon sa imong kinabuhi nagpaila na siya kung unsay sulod sa imong kasing-kasing. Makita nimo nga tuwa ra gid sa permi dito sa mga derby, tanang mga derby huroton niya sa ato pa yang kasing-kasing puno ra gid ana nga mga butang. Tawag sa iya mga friends sa torne, silang Dong Kivalier, di ba? Kato si Luloy Suganov, nga doon na farm sa kwan. Og si Father Gilmar. Mo pa yang hilig. Dito ko sa
balin sa mga higala. Unya, naka-mention sa, kailan ka ni Father Jemar, ko, kailan ka ni, nanong kailan mo ka ni Father Jemar, kay balin sa Manggod sa Valencia City, God. Nanong kailan mo ka ni Father Jemar, giila na siya nga maayo kayo mga manok. Yeah. Man, abi man ako giila siya sa pagwali niya sa Ebanghelyo dito. Nang mayo kayo mo, dalas pumili lugar. Manok man dahil kay inilap ko na kayong manok dito, nga bagtik ko na kayo mga manok dito sa Valencia. Bert og attorney ayaw pod taon kalimot sa ato palangga nga Vice Mayor Henry D. Kay ang iyang paningkamot sa naghatag og school buildings pod sa Iligan. Di pa nato na malimtan na Tony Joyce kay bisan gani ang taon si kanhi Vice Mayor Henry D. Nakaangkon sa kaparutan nitong 2013 election kay nawat na gintaw ng ato mga lumulupyo. Apan ang iyang mga pagpaningkamot usab pinagi sa pagpatukod og mga lawak tunghan ayang gipadayon gani dito sa Barangay Suarez usa kay gayon nakatambong ko dito sa katong gihimo pag turnover gyud sa Dicker Center. Dili man kayo tantong daghan pareho aning gipang kuan karon kaning disputan sa groundbreaking 20 kabuo katong ni Joyce binulto man ni pagpaningkamot sa atong kongresista. Apa ang patigas na bayan na bisag dili kay daghan ning kang Henry D. pero nindot kayo nga bisag wala na sa posisyon apan nagpadayon ang paningkamot para sa mga kabataan. Ang punto niya, Bert, ang punto ni mo na makita nimo ang iyang kasing-kasing. Mo gina siya. Makita nimo ang iyang kasing-kasing. Katong nang apilde sa sabong ni suspended Mayor Celso Reyes. Kung iya pang gitukod og daycare, pero daghanan ng daycare na tukod doon. Sa kasultada sa 200,000. Kung batod pa dito sa Cagayan de Oro nga sa unom niya kasultada, purot. Patukod pa itong eskwelahan. Dagana. Mas daycare lang yan ipatukod. Pero makita nimo ang kalahian sa kasing-kasing ni former Mayor, former Vice Mayor Henry D. Ang saludo kami sa iyo, Vice. Sir kadto si Waldo iya baya na gisaway kanang City National High School. Bakya daw nga eskwelahan. Oo. Ay mo gusto gidawat ya. Basta dito. Iya wasal. Gingnan sa ang ginikanan dala ka Suarez. Kay dol na dre. Sayo na paglusi sa imuhang ko ang dalungan. Kung doon na may kakulangon ng atong pampublikong tunghan attorney ni Joyce, pangitaan na itong mga pamaagi kung sa may atong ikatabang. Para nagihimo ni Congressman Barf Belmonte. Nakita niya ang problema sa Iligan City National High School o dili lamang sa Iligan City National High School attorney kay nawasa ko ang listahan din pero ako na nang gibasa. Santa Filomena. Fishery sa Buron. Fishery sa Buron mga higala. Oni mga beneficiaries nato gikan sa PAGCOR. Og sobra ni sa 100 ka mga classroom sa tanan attorney ni Joyce kay dinha sa General Appropriations Act na amay para sa kuan na mga lawak tunghaan gyapon. Ang kining inilisan ni siya kining dire sa PAGCOR. Kay nakita man gud ni Congressman Belmonte nga bisan tuod gihatagan sa buga pagtagad sa tong nasundong kagamanan og sa iyang mga kaubang kongresista niyang hangyo nga dugagan pang pundo ni panapoy para sa mga lawak tunghaan na panakita pa niya nga kulang pa gyud. Busa bisan og naadias niduol pagyapon siya gadto sa PAGCOR aron madugangan. Salamat kayo, Congressman. Morning, ako ang idol nga matod pa ipa-describe ko ni Congressman Barf, incomparable. Good AM Bert og attorney ayapod di ko ni ito nang gibasa ka ganina kining partikan kan ni Vice Mayor Henry. Good morning, Attorney Joyce. Dili angayan malimtan sa katawhan nga gituis ni tikbong ang balaod batok sa illegal nga droga. Dihang nadakpan yang anak nga nagpayuhot sa ginadiling droga o gipalusot o wala manubag sa maong kalapasan. Tungod ba kay iyang anak pag umangkon sa usa ka huwes sa Court of Appeals o City Prosecutor, ingon ba niini ka double standard ang balaod alang sa mga Badelies attorney? Makakana kini mga higala sa ato ang texter. Ang boto kung siya kasulti kang tikbong anak, may nga baka siya injustice. Kaya appeal mo siya sa singgit-singgit sa injustice kuno, parte kang silsurihin siya nga kuan, kining nawarant attorney. Nako kayo kalainan si Congressman Barf Oy o si kanhi Congressman Tikbong. Bisan gani sa pag-alagad lang sa mga nanginahanglan. Kay si Congressman Barf, bisan pag wala sa iyang balay, ang tao nga dunay tuyo,
makasulod man gihapon. Pero sa balay ni Tikbong, bisan pag naa siya, ang taong dunay tuyo, di gihapon kasulod. Mao nay mga umaabot nga mga adlaw, Bert, ato ang kuana ato anang tukion kana mga comparison nato mga higala between kang Congressman Tikbong Badelias sa dihang namuno siya og ang iya pa yung amahan og ikumpara nato mga higala sa pagpamuno ni Congressman Vicente Barf Belmonte Jr. isip kongresista sa ato ang Dakbayan sunod lamang sa unom katuig. Kung managsama lang gani unta attorney ang ilahang mga lihok mga pagpaningkamot, dapat mas daghan pag-agi, mas dako pang pag-agi si Tikbong. Ano man, ang yang niya sa attorney kumpleto god, di ba? Pero sa side ni Congressman Barf Belmonte dugay dato siya nakalingkod sa unan yung termino. Sa lamang na mga higala, ato ang pasiuna lamang nato mga higala ang kanang pagtratar sa mga ordinaryo nga tao diha sa iyang panimalay. Ang kaning si Congressman Vicente Barf Belmonte, ang iyang panimalay mismo, Bert, gihibong opisina. Para nga mapasayon para sa mga nanginahanglan, mga lumulupyo, na doon ay tuyo sa iya. Lagi makaingon ka, wala man karon si Congressman, gano'n na ay ang balay niya. Balay na, usahay nga, ganito attorney, doon ay opisyal nga kuan lagi, kanang bisitaw, tawagan lang gani ba, wadili personal ha. Kuan nga, kuan pa man, kanang naligo para ba? Naligo, taon na po. Nagkaon para ba? Pagkaman hala, nakalakaw na hinoon. Ano pa yun? Sa opisina? Di, tawagan na po dito sa opisina. Hala sir, wala pa man kaabot sir. Tawag pa lang kayo na telepono attorney Rejoice. Labaw na kung kanang personal nimong adtuon nga mawala-wala ang dunay tuyo. Pag ato dito sa balay, wala kay pa sa opisina. Pag abot dito sa opisina, wala gyapon. Di ang dunay tuyo attorney. Labi nagproblema og para pagpalit makagtambal. Wala gani kwarta. Makagasto pag yung pamilit eh. Porting luya. Lagi na katunay usa ka leader, Bert, sa usa ka public official diri sa Dakbayan sa Iligan nga sayo down kayo sa gikan sa bukid kay kana naging giapas gid yang di pagid makalakaw ang maong opisyal ni adto gid sa siyang panimalay wa gid pangapi igo sa diretso gid sa dito perting kuan kanang sayo pagid kayo gipanugnaw pagin sa sayo kay sa dito gipalingkod sa gwardiya wa nang gani sa gipakape at tingala sa taon-taon nanay nanulod nga mga kuan gusto siyang mosunod inga sa gwardiya kulat lang diha kulat na pagkahuman pagkataon-taon kadang niabot na mga alas 8 na, grabe niyang paabot. Pakita daw niya na magkakulak. Kaya gipahulat siya? Magkakulakaw daw dito sunod, pero sa uban, gipahulat na siya sa gwardiya. Pagkataon daw, digawa siya, isa, magkita na dito sa opisina, ha? At wala ka sa opisina. Kaningon kita kaway batas sa di klase nga leader. May nakabawg bong tik. Ang taigong oras to niya Para taigong oras mga higala. Sunod si Mana, ato ang tukion ka ni Bert. Hinaynayo na to ning hagpat mga higala. Tanawo na to ang agi ni Congressman Tikbong Badelias versus sa agi ni Congressman Vicente Barf Belmonte Jr. Kay nindot gining mga kumpara attorney kay pare-pareho rang mga katuigan tag tulo ka term og kang Congressman Belmonte gani dugay gani sa nagalingkod attorney kay namagoy sa mga panahon nga to ikumpara labi na kang si JR attorney gikumpara na to sa panahon ni Lawrence mingo pagani pagkatapos sa termino diba kay mas gani kay supulos tag tulo ka termino og kang Congressman Belmonte gani sa to nagikaingon dugay gani sa nagkalingkod sa unang nga termino. Wala tayo kong oras mga higala. Thank God it's Friday. Salamat kayo. O ang ato ang pagtimbaya kang Rotary Governor Leo Ochia na naanak karon diri sa Dakbayan sa Iligan mga higala. O atong pag-awahag sa ato ang mga kaubanan diya sa Rotary Club of Iligan Bay. Karong mga alas 8 hangtod sa alas 9 moadto kita dito sa Caritas Village sa may Upper Tuminubo aron sa pagbisita sa atong adopted school. Ato ang gitagaan, gisuplayan nato mga higala. Salamat kayo kang past Governor Tess Navales sa iyang mga donasyon o pasalamat punta kang Ma'am Rosby Queenie Belmonte sa iyang gisaad nga kining wall fund para sa duha ka eskwelahan dito sa Caritas Village mga higala. O by the way, ugma ang kining coastal cleanup sa ato ang barangay
unsa ni? Maria Cristina. Maria Cristina. Barangay Maria Cristina, ugma ang coastal cleanup mo duyog po kaninyo ang among Rotaract sa Rotary Club of Iligan Bay. Posible na apod ta diha ugma mga higala aron sa pagtabang diri sa coastal cleanup sa barangay Maria Cristina. Og happy fiesta sa dakbayan sa Iligan. Atangin ninyo mga higala ang hilabihan kadaghan nga mga bibo nga mga aktibidades nga nagapadayon sa ato ang dakbayan. Atangin ninyo mga higala karon taon-taon mosunod ang ato ang pinakabatanon ug pinakagwapong konsehal sa dakbayan mga higala, kauban si Attorney Fred Bosico. Wala tayo ibang oras. Salamat kayo sa inyong pagtubay. Happy weekend sa tanan. Kini na lamang inyong higalas kagahinan, Attorney Rejoy Subihano. Oga sa Maslandan, Cooper Albert Loyola Sr., temporary usab nga manamilik itong panaguban, din sa unang hugna sa Tulabanon. Good morning, Iligan. Good morning, Iligan. Good morning, Iligan. Ask Kitchen at Halal Foods, the original bula-based of Edie's Chicken House. It's specialized on different seafood festivals like beef brisket, kare-kare, bulalo, halang-halang, grilled panga, and fried chicken. A special order of kambing like caldereta, papait, and kilawin. They also accept catering services in all kinds of occasions. Affordable student meals with java rice, with drinks for as low as 40 pesos only. Available 15% off in all display foods after 6 p.m. and start a video karaoke with friends, family, and loved ones. Hurry, visit now Ask Kitchen Halal Foods at Badela Street, Poblacion, Iligan, near GSIS. Katauhan pamalanado ang kinahanglan matulad-anon, ligdong, walay gitili, Muslim o Kristan. Seguridad sa katauhan, prioridad sa puyong luwas, linaw, ug adunay kumpiyansa ang tanan. Atong kadagatan ug malahapayong pagpanguma natudlo ang bag-ong teknolohiya, kabatan-unan, aktibo ug nahatagan ug trabaho ang kadaghanan. Programa sa panginabuhian sa kauswagan dili na mulangyaw ug ang pamilya dili mabian. Infrastruktura nga gikinahanglan nahimo ang tanan. Labi na dito sa mga kapukiran, senior citizen na atiman ug daghang benepisyo mahatag ilang tanan. Solid waste management i-implementar sa kauswagan sa dakong kalamigitan sa panglawas sa katawhan. Sikap sa kauswagan! Hingpit nga kalinaw ug kabag-uhan, maog kini ang kauswagan karon. Mayor Romel Arnado, ang taong maabdikon, matinud-anon ug matinabangon sa tanan. Sikap sa kauswagan! Watch out for the opening of Fitness Variety Gym this September 18, 2015. Bring your friends to register in weight training and get a 50% off from your yearly registration. For more details, please text 0917-792-5877. Fitness Variety Gym, first in Iligan, exclusive for women. Be fit and be beautiful. Fitness Variety Gym. Pare, hindi na sa dunya. Manlakaw ta ha. Sunod na lang pre. Sa mga nakakaya namang gusto mismo sa among ikaupat na anak, maong kinahanglan sa among magdaginap. Adunay maayong balita pre. Covered na sa PhilHealth ang ikaupat na pagpanganak sa imong misis. Basta normal lang ang iyang pagpanganak. Lakip na ang newborn screening test pre. Daghang salamat sa maayong balita nimo pre. Mulis ako kaya ako na yung balitaan si misis sa imong gibalita kanako. Ang maternity care package o newborn care package. Mao ang bagong benepisyo na gihatag sa PhilHealth sa mga miyembro ni ini. Busat higuruhan na insakto ang inyong kontribusyon o sa mga accredited clinic o ospital na inyong pag-aadtuan. Alang sa dugang kasayuran, bisitahe ang pinakaduol na buhatan sa PhilHealth sa inyong lugar. Dahil sa PhilHealth, protektado ka. Pagkiguban kang Attorney Fred Bosico. Pinaagi sa mga maayong kabubuton ni Kongresista Barf Del Monte Jr., acting Mayor Roderick C. Marco, acting Vice Mayor
Providencio Bong Abregan Jr. o sa mga membro sa Konseho sa Dakbayan sa Iligan. Itanyag kining tulumanon sa balaod sa hustong pagagamhanan, mga kahimuan ug mga kalambuan sa Dakbayan ug bugtong distrito kongresyonal sa Iligan uban sa General Legal Council sa Philippine Councilors League o konsehal ning Dakbayan, Fred Bosico. Ug karon ania ang inyong alagad, konsehal Fred Bosico. Daghang salamat mga igala kung gusto mayo. Pinautunta na daghanan paginahukrong kuntaga. Adungo sa po kayo na problema na pagkasabubangon ining pagdeklarar ni Crispo na magdadal siya pagpapresidente. Kini may kalbutan sa kaso dinhi sa Dakbayan o sa silingan sa Dakbayan sa Iligan ang lungsod sa Kauswagan. Sa lungsod sa Kauswagan, usa ka Arnel Arnado, usa ka Amerikano. Sa niya na nakawalaw na siya na mabalik sa Pilipinas, iyang isalikway ang iyang U.S. citizenship. Niadtong Abril 3, 2009, iyang ipanumpaan ang oath of allegiance na Pilipino na usap siya. Usap, iba-exist Pilipinas. Ang pagka-Amerikano inaagi sa renunciation of U.S. citizenship and reacquisition of Philippine citizenship ubos sa Akta Republika 9225. Abril 30, we filed siya sa Certificate of Candidacy 2009. Abril 28, 2006, silinog dalawa na bidagan pagkamayo ni Hapon may pasaka o petition sa disqualification or annulment or cancellation of Certificate of Candidacy. Ang iyang ebidensya tataan apan ang importante mao na iyang ikapakita na si Arnado nagpadayon paggamit sa iyang U.S. passport hangtod sa isumbre pagani sa 2009 ug sa mga pitsa na iyang ipakita. Ang Commission on Elections first issue ni kanselar unta sa sertifiko apan ang in-bank sa Comelec silang tanang mga komisyonado sa Comelec ni pabor kang Arnado. May reklamo nini si Kasan Makuli Makiling. Midagan siya balik man sa Korte Suprema ug iyang requestion ang desisyon sa Commission on Elections in Bank. Matod sa Commission on Elections na ang kwalifikasyon sa pagkakandidato magpadayon hangtod na siya mga tungganan ug mudukot kaniya ug dili kayo mubiya kaniya ang disqualification kung disqualified siya. Niskutan sa Korte Suprema na ang Seksyon 40 sa Local Government Code nag-ingon na ang musunod dili mapili o pili kwalifikado na magpapili sa pinili na katungganan elected position. Letter C of Section 40. Letter B, those with dual citizenship. Matod sa Korte Suprema, iuning kaso diya sa Kauswagan na de fact nagipadayon ni Arnado ang kamatuuran nga gigamit gihapon niya ang iyang US passport bisan lagi kanselar na niya ang US citizenship ug nanumpad na siya oath of allegiance sa Pilipinas. Iyang gisalikway ug balik ang iyang oath of allegiance. May balik siya sa pagka-dual citizen matod sa Korte Suprema. Dili kuno matawag si Arnado na usa ka taong way nasod. He is not a man without a country matod sa Supreme Court. In fact, matod pa ni Chief Justice Serino na may nagsuwat sa may puninti sa desisyon. In fact,
Arnado has more than one country. Gani kuno si Arnado, buhay nasod, Amerika o Pilipinas, kay mobalik siya, kay gigamit man niya US passport, nagpasabot na he negated his oath of allegiance and his Philippine reacquisition. Usap niya kadakop na problema. Nanuan, ang mga nagkomentaryo, sila si Harry Roque, si Father Bernas, ng constitutionalist, nagsuwat si Harry Roque nga nagingon, a candidacy that will never fly. Usa kuno ka kandidatura na dili kayo makapanukad diya sa yuta. Dili makalupad. Nanuman, iyan kang Father Joaquin Bernas, Constitutional Commission Delegate, Komisyonado. Kinahanglan na kung murinaos ka Philippine citizenship, na mag-Amerikano ka, kung murinaos ka sa US citizenship na mag-Pilipino ka, Filipino passport na ang gamiton mo. Si Crispo, gikan sa salikay niya sa US citizenship o sa pag-reacquire niya sa Philippine citizenship, ang record nagpakita 21 ka higayon na nilupad ngadtungad sa Amerika si Crispo. Hangtod sa Disyembre 2009, naglupad-lupad siya, misakay siya sa aeroplano, paingon sa Amerika, balik sa Pilipinas, balik sa Amerika 21 ka beses hangtod sa 2009, ikan sa iyang pag-renounce sa Philippine citizenship, sa American citizenship. Matod ni Father Bernas, kinahanglan na una-unahon kini pag-ayo sa mga kampo ni po, kaya nga dili na lang himuon ang sikutanan sa mga kwalifikasyon o dili baka sa mga nahimo o sa pagkapreparado, paingon sa pagkapresidente. Ang sikutanan mao gihapon ang dual citizenship ni Arnado. Dili naglupad-lupad usab sa Amerika, sukad siya misalikay sa iyang US citizenship Philippine passport ang wala gamita kay wa basta makakuha ang US passport iyang gamiton ay ang gigamit pag-aigsoon. Matod sa Korte Suprema, Section 40, the following persons are disqualified from running for any elected position, those with dual citizenship. O sa kaso ni Kasan Makudi Makiling, batok sa Commission on Elections, ang tanayon ng Korte Suprema, Arnado has more than one country. He has a dual citizenship. He reverted back to his status as a US citizen and a Filipino citizen under Republic Act 9225. Hindi na ako magkomentaryo pa. Irulaman ko lamang ang mga una ni Harry Roque o inununusab ni Father Bernas o ibasa ko lamang ang kaso sa Korte Suprema. CR number 195649. Pinisisyonan Julio 2, 2013. Kasan Makudi Makiling, Petitioner versus Commission on Elections, Romel Arnado E. Gacuco and Linog C. Alwa. Kini na desisyon ang nagsuwat si Chief Justice Lourdes Sereno. Tigala, walay dapid-dapid, ang balaod na. No matter how harsh is the law, it is the law. Dura lex, set lex, matag ba. Ugma, magpadayon kita. Sa Lunes na di ay, kay Bernis naman karon, alam mo na kanin yung ganan na nagkamusta ng pagnawas, magkaukas patala kanin yung ganan. Good morning. Aging napulo ka mga gusto, nagiguban ka ninyo, itong sa Fred Bosico, General Legal Counsel sa Philippine Counselors League, ubos sa pagpangulo ni Congressman Vicente Warf Belmonte Jr., Acting City Mayor Roderick C. Marto, Acting Vice Mayor Providencio Bong Abregan Jr., ug sa mga miyembro sa Konsiho ng Syudad, uban sa paghistot sa mga kamatuoran, kabahin sa hustong pangagamahanan sa distrito ug sa Lakbayan sa Iligan. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban, kang Attorney Fred Bosico.